ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga po. Magsiupo. May liban ba ngayong araw na to? Wala po. Mabuti naman at ganon. Bago natin simulan ang formal na aralin, ay basahin muna natin ang ating layunin. Sabay-sabay. Pagkatapos ng 45 minutong aralin, ang mga mag-aaral ay naasahan na tutukoy ang aspekto ng pandiwang ginamit sa pangungusap. Naibigay ang magkaiba ng tatlong aspekto ng pandiwa. Nasusulat ang wastong aspekto ng pandiwang ginamit sa usapan at ginamit sa paglalahat tungkol sa sariling karanasan. Ngayon, sino ang mahilig dito maglaro ng puzzle game? Kami po. Okay, karamihan sa inyo ay mahilig. Ngayon, maglalaro tayo. Simple lang ang inyong gawin. Sasagutan niyo lamang ang mga mathematical expression dito. At kung anong sagot ang inyong makukuha, ay hahanapin niyo ang letter clue dito para mabuo ang salita na sa bawat patlang. Ngayon, sino ang makapagsagot sa 6 times 3? Carmela? 18 po, teacher. Indicate ang letra. Ngayon, tama ba ang kanyang sagot? Teacher. Bago natin basahin ang salitang inyong nabuo, gusto ko lang tanungin kung nahirapan ba kayo sa mathematical expression. Hindi Aba, ang tatalino ng aking mga estudyante Ngayon, kunin niyo muna ang inyong aklat sa Pilipino at buksan ito sa pahina 65. Ngayon, basahin natin ng sabay-sabay ang salitang inyong nabuo. Pandiwa. Ngayon, ang talakayan natin ay tungkol sa pandiwa at ang tatlong aspekto nito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pandiwa? Basahin. Ang pandiwa ay mga salita na nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Nagbabago ang inyong ito ayon sa panahon kung kailan nagawa o naganap ang kilos. Ito ang tinatawag ng panahon ng aspekto ng pandiwa. Ngayon, may tatlong pangkat ang pandiwa. Ito ay tinatawag na aspekto ng pandiwa. Una ay ang aspektong naganap. Sino ang gustong bumasa nito? Trisha? Aspektong naganap. Ang pandiwa ay nasa aspektong naganap na kapag ang kilos ay tapos na ng ginawa o nangyari na. Maraming salamat. Halimbawa ng naganap ay ang akit. Ito ay magiging naakit at ang luto, ito ay magiging nagluto. Ang aspekto ng naganap ay mga kilos o galaw na tapos ng ginawa. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang aspekto. Ito ay ang nagaganap. Sino ang makapagbasa kung anong ibig sabihin ng aspektong nagaganap? Kailin? Aspektong nagaganap. Ang pandiwa ay nasa aspektong nagaganap kapag ang kilos ay kasalukuyang ginagawa o nangyayari. Maraming salamat, Kailin. Ang halimbawa naman sa nagaganap ay ang akit, ito ay magiging naakit at ang luto ay nagiging nagluluto. Ang aspektong nagaganap ay mga kilos o galaw na kasalukuyang ginagawa na. Ngayon, ang pangatlong aspekto ay at ito ay aspektong magaganap. Sino makapagbasa? Carmela? Aspektong magaganap, ang pandiwa ay nasa aspektong magaganap kapag ang kilos ay gaganapin pa lamang sa hinaharapan. Maraming salamat, Carmela. Halimbawa, ang akit, ito ay magiging maaakit at ang luto ay magiging magluluto. Ang aspektong magaganap ay mga kilos o galaw na gaganapin pa lamang. Ngayon, meron ako ditong mga salitang kilos at sabay-sabay natin tukuyin o kilalanin kung sa anong aspekto ito nabibilang. Ngayon, sino ang makapagsusulat dito kung sa anong aspekto nabibilang ang nalito? Carmen?
sheet. Sasagutin niyo lamang ito ng 2 minuto at pagkatapos ay iwawas mo natin. Tapos na ba? Opo. Ngayon, sino ang nakakuha ng tamang sagot sa bawat pangkat? Okay, lahat kayo. Ngayon, may larawan akong ipapakita sa inyo. Ngayon, magsibalik kayo sa upuan ninyo. Ang susunod na gagawin natin ay magpapatugtog ako ng musika. Bawat musika ay, kapag tumugtog na ang musika, ay ipapasa-pasa niyo lamang itong baso. Sa loob ng baso na ito ay may laman na salitang kilos. At kung titigil naman ang musika, kung sino yung huling nakahawak nito ay bubunot ng isang papel at babasahin niya kung ano ang salitang kilos na kanyang nabunot at tutuyin niya kung anong aspekto ito na bibilang. Magsimula tayo. Okay, Carmen, sa'yo ang napunta ang baso. Nagtanim teacher. Sa anong aspekto yan nabibilang? Aspekto nagaganap teacher. Magaling! Ngayon, may larawan akong ipapakita sa inyo. Sinong nakakakilala nito? Ito ay isang Sibahan. magaling. Saan ito makikita? Sa Manolo. Ito ay isang Immaculate Conception Parish Church sa Manolo, Fortich. Ang Immaculate Conception ay nagdiriwang sa ika-8 ng Disyembre at pinagdiriwang nila ito ng kapistahan. Ngayon may talata akong ginawa. Basahin sabay-sabay. Maraming mga Katoliko sa buong mundo ang nag-iwang ng kapistahan ng Immaculada Concepcion. Sa Manolo Fortich, maraming tao mula sa karating lugar ang nagpunta at nagsimba bilang selebrasyon ng kapistahan. Maraming deboto ng Inang Maria ang naghahanda at nagpapakain para sa mga tao. Magpapatuloy pa ang maliliwang selebrasyon sa darating pang mga taon. Ngayon, sa talatang ginawa ko ay may mga aspektong pagdiwa sa bawat pangungusap. Sino ang makapagtuturo nito at bilugan sa harap? Kailin? Maraming salamat. Sino pa ang makapagbibigay? Carmela? Okay, magaling. Ngayon, para malaman natin kung may natutunan kayo sa ating aralin ngayon, may handa akong pasulit. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sagutin ito. Magsimula na. Mahalagang basahin ninyo ang panuto. Tapos na ba? Opo. Ngayon, sino ang nakakuha ng 5 puntos? Okay, lahat kayo. 4. Okay, magaling. Ngayon, ipasa ang inyong mga papel. May natutunan ba kayo ngayong araw na to? Opo. Bago tayo magtapos ay sa inyong takdang aralin, sumulat kayo ng tig-isang pangungusap gamit ang bawat aspekto ng pandiwa at isulat ninyo ito sa kwaderno. Naintindihan niyo ba? Opo. At dito nagtatapos ang ating aralin. Magsitayong lahat. Paalam.